Chapter 3. Nanginginig na naitapon ko iyon at hindi ko napansin na sagi ko, ang isa sa mga vase doon kaya nahulog at nabasag. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naiiyak, kinakabahan at nalilito halo-halo lahat ng emosyong iyon sa akin. Isang tanong lang ang nasa isip ko ngayon. Sino si DL? Kilala ba niya ako? Paano niya ako nakilala? Nagsimulang tumulo ang luha ko sa kaba at takot. Ito na nga ba, ang sinasabi nila na once may involve ka sa kahit anong grupo, katulad na lamang ni Kervin na isang mafia, magiging delikado ang buhay mo nang dahil dun. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto, iniluwa noon si Kervin. Sa hindi malamang dahilan ay tinakbo ko, ang distansya naming dalawa at mahigpit itong niyakap. "Why did you scream?" he asked. He tried to cup my face using his hands pero iniiwas ko iyon dahil ayokong makita niya akong umiiyak. "Hey, tell me, why did you scream?" he asked again. Gusto ko nang umuwi, yun na lamang ang nasabi ko. "Okay, let's go home," he said. Kinarga niya ako na parang bagong kasal. I put my arms around his neck at hide my face in it. Ang kabang kanina ko lang naramdam ay nawala nung biglang pumasok sa opisina ko si Kervin. "There's a death threat on my table," I whispered. "Where is it now?" he asked. Nakatayo pa rin siya habang karga ako. "On the floor," I said. "Mind if I'll put you in the couch for a bit? You know you're kinda heavy," he said. Alam kong nangiinis na naman ito pero ngayon ay hindi ko iyon naramdaman. Pinaupo niya ako sa sofa sa gilid at pinulot niya ang litrato at sabreng na ihulog ko kanina. I saw how his face turned from serious to furious. His jaw tightened and his fist clenched on the picture. He looked at me. "You should never leave the building without me, you understand?" he said. "Why? Do you have any clue who's behind this?" I asked. "I have in mind but I won't tell you. Let's go home for now. I'll double your security if you want to buy something, just ask for the bodyguards and maids," sabi niya habang kinakarga ako. I looked at him surprised. What's with him all of a sudden? "Safiro, ready the car, tell others to secure the area. That guy got a nerve to put a spy on my company, that piece of shit," he cursed. Why do I find him very sexy the way he cursed? He looks effing. Gosh. Stop that critical thinking, Ella. You're being dirty-minded. I rolled my eyes. Napatingin naman ito sa akin. "Why are you rolling your eyes? Did I say something bad?" he asked. "Nothing." Pinaupo niya na ako sa backseat saka naman siya umikot at saka pumasok sa kabila. "Start the car," he commanded. Ipinikit ko ang mata ko. I have no idea on what is happening right now. But there is only one thing on my mind. He's protecting me like something bad is going to happen. 2 weeks have passed ever since someone left a death note for me. Until now it gives me goosebumps. Naninindig ang balahibo ko sa tuwing naaalala iyon. That day when we got home, Kervin never left the house, the entire night, like he was up to something. 2 weeks ko na ding hindi kinokontak si Jean, since I am afraid that I might drag Lee into this mess. He's still young, he should be living free from harm. I'm in my office now, since may boboard rin naman ako sa bahay. Kinausap ko si Kervin na papasok ako kasama siya. I was in the middle of reading some important files when I heard a familiar voice from the outside. "Ano ba, papasukin niyo kasi ako, kaibigan ko yung nasa loob." It was Jean, but how? How come she got my location? Oh damn it. I forgot she know how to track location using a phone. I misunderstood my friend, very wrong. Tumayo ako sa swivel chair at binuksan ang pinto. I saw her trying to go inside. Halos suntukin niya na ang mga bodyguards sa labas. "Let her go," I said. Binitawan siya ng mga ito kaya naman inaya ko siyang pumasok sa loob. I stopped midway when she slapped me 2 times. "Isang napakalaking wow para sa'yo, Ella, gaga ka talaga, alam mo ba yun? Isang buwan na kitang hinahanap, bruha ka, yung pamangkin mong ayaw kumain, kasi di ka pa daw umuwi tapos ito ka at namumuhay ng marangya, hindi mo man lang sinabing kasal ka na pala." Sigaw niya. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang hikbi, patuloy na tumutulo ang luha ko dahil sa narinig.
I'm sorry, yun lang ang nasabi ko. Nag-iisip ka ba ha? Isang araw lang bigla kang nawala tapos malalaman kung kasal ka na pala. Sigaw pera niya. Napaupo na lang ako sa sahig. This is too much to handle, can I still survive? I'll tell you the truth, but I would suggest if you minus being violence masakit kasi. Reklamo ko. Langya ka talaga, isang buwan ka lang nawala ini-Englishan mo na ako. She said, and then her tears started to roll down to her cheeks. Pinaupo ko siya sa sofa at ikinwento, ang lahat, palagi nga akong nakakatanggap ng kurot sa singit kasi nga daw baka meant to be ko yung naging asawa ko ngayon. Yung si Kervin, papanay ni Cupido, mukhang demonyo ata papana doon. Patuloy kami sa pag-iyak nang bigla siyang magsalita. Patawarin mo ko bes, nasampal tuloy kita ikaw kasi sabi nito habang nagyayakapan kami. Tinanguan ko siya at niyakap ulit bago nagsalita. Sorry din dahil hindi ko agad sinabi lahat, ayaw ko kasing trouble man mo di, ang problema ko, alam kong busy ka na masyado sa business mo, pero bes pwede bang sayo na muna si Lee. Alam mo namang napakakomplikado ng sitwasyong pinasukan ko, wag kang mag-alala magpapadala ako ng pera buwan-buwan, sabi ko. Kasi bes isinama ko si Lee dito, gusto ka na talaga niyang makita, sabi niya habang nagkakamot ng batok. Jean naman, sabi ko, nasaan siya ngayon? Tanong ko. Iniwan ko siya sa cafeteria sa ibaba kasama si Maeve, sagot niya. Tumayo ako at saka lumabas ng opisina sumama naman ito sa akin. Pagdating namin nakita ko si Maeve na parang balisa. Si Lee, tanong ko, kasi bakla pabitin na sabi nito. Diretsahin mo ko Maverick, banta ko. Si Lee kasi nawawala, diretsyong sabi niya. Ano, sabay na sabi namin ni Jean. Sinabihan ko siyang wag aalis kasi bibili lang ako ng tubig pagbalik ko hindi ko na siya nakita, paliwanag nito. Agad akong humarap sa mga bodyguards na kasama ko. Nawawala ang pamangkin ko tulungan niyo kong maghanap, sabi ko. Tumalima naman agad sila, nagsimula na din akong maghanap, alam kong hindi pa nakakalayo si Lee. Lee baby, nasaan ka? Sigaw ko, pinagtitinginan na ako ng mga empleyado kaya nagtanong ako. May nakita ka bang 5 years old na bata na gumagala? Tanong ko. Meron po pero papapunta po siya sa labas, sabi nung girl. Lumabas. Tanong ko, tinanguan niya lang ako. Tumakbo ako palabas ng building hindi ko inalintana ang pagtawag ng mga bodyguards ko. Lev anak nasan ka? Sigaw ko habang umiiyak. Lee anak nasaan ka? Umiiyak pa rin ako, nang hindi mahanap na pagpayahan kong humingi ng permiso kay Kervin, para gamitin ang sasakyan nito sa paghahanap. I walked very fast, papunta sa elevator at pinindot ang last floor. Imbes na kumatok, binuksan ko agad, ang pinto at magsasalita na sana ako nang makita ko siyang nakaluhod sa sahig kasama ang isang bata. Si Lee, tawag ko, Tita Mommy, umiiyak na tawag nito. Mahigpit ko siyang niyakap. Saan ka ba nagpunta? Pinag-alala mo ako alam mo ba yun? Umiiyak na sabi ko. Sorry po Tita Mommy, sabi nito habang sinisinok. Nakita ko lang siyang nakatayo kaya naman kinarga ko si Lee at humarap dito. Salamat, nahihiyang sabi ko. Okay lang sa akin kung gusto mong tumira ang pamangkin mo, I don't mind. Sabi niya bago bumalik sa swivel chair niya at nagsimulang mag-type sa laptop niya. Thank you so much. Don't worry, pagbabawalan ko siyang maglaro sa kung saan. I said. He only raised his eyebrows, sarap talaga ahitan ng kilay niya kainis. Pinunasan ko ang mukha ni Lee gamit panyo ko saka dinala sa opisina ko sa harap. Sa susunod wag na wag ka nang aalis nang walang kasama okay. Sige ka gusto mong kunin ka ng mga bad guys. Pananakot ko. Ayoko po sa mga bad guys Tita Mommy, sabi nito. Pinaupo ko siya sa couch at tinawagan si Maeve at Jean. Nang masabing nakita ko na si Lee pinaakyat ko sila dito. Ano nang gagawin mo? Tanong ni Jean. Pumayag si Kervin na patirahin ko si Lee doon, kaya wag kang mag-alala babantayan ko siya ng maigi, pangako ko. Bakla sorry talaga di ko sinasadya. Promise sabi ni Maeve. Inilibot ko ang paningin ko. Bakla para kang tanga dyan. I said. Nagtawanan kami. Niyakap na lang ni Maeve si Lee habang nginitian naman ako ni Jean. Feel ko mabuting tao yung asawa mo, biglang sabi ni Jean.
Sana nga ay mabuti, sabi ko. Gabi na at nakauwi na kami, walang ibang suot si Lee maliban sa suot nitong jumper at long sleeve shirt. Kaya naman nagtanong ako sa mga kasambay kung may mga damit pambata sila. Buti na lang meron pang naiwan ang anak ng isa sa mga kasambahay dito. Mag-toothbrush ka na tapos tabi ka na sakin, okay? Sabi ko. Opo tita, sagot nito bago tumalon paalis sa kama. May kumatok sa pinto kaya naman tumayo ako at binuksan iyon. Nagulat ako nang makita ko si Kervin sa labas, nakapijama na ito at kakagaling lang siguro sa banyo, dahil naaamoy ko ang shampoo na gamit nito. Ba't ka nandito? Tanong ko. May inabot itong sobra at saka tumalikod, akmang maglalakad ito nang magsalita ako. Ba't mo ba tayo ginagawa? Tanong ko. Hindi ako nito pinansin, tinalikuran muna niya ako bago nang salita. Asked the turtle, not me. He said saka na naglakad papunta sa kwarto niya. Talagang, nakainis yung lalaking yun, alaka ko pa naman nagbago na ang ugali nito, bipolar talaga. Kainis. Nakakainis talaga. Maaga akong nagising kaya naman naligo na ako at hinayaan na munang matulog si Lee sa kama ko. 5 years old na si Lee, at mas mataas ang IQ nito kumpara sa mga kedaran niya kaya naman nag-accelerate siya from kinder to grade 3. Mabilis lang kasi siyang makatoto, ang favorite subject niya naman ay math na pinaka-hate ko naman sa lahat. Ewan nga namin ng ate ko 2 years old pa lang si Lee nang makatoto siya sa pagbabasa, siguro yun, ang blessing na ibinigay ni God sa kanya. Sana all nga sa pamangkin ko kasi ang taas ng IQ, yung sakin. Kahit anong gawin kong pagsa-study sa math lessons ko ayaw talaga mag-sink in. Nilapitan ko ito at hinalikan ang noo nito bago lumabas sa kwarto. Tulog pa siguro yun si Kervin, nakasirado pa kasi ang kwarto nito and take note nakalak pa as if naman gagapangin ko siya do. Kadiri, sinong gagapangin? Bumaba ako sa may sala, nakita ko si Manang na naglilinis ng mga vase at figurines sa may shelf kaya naman nilapitan ko siya. Good morning po Manang, pwede ko po ba makausap? Tanong ko. Siya lang kasi ang makakasagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin kagabi. Ano iyon iha? Tanong nito. Pwede niyo po ba akong kwentuhan tungkol sa pagkabata ni Kervin? Napakasungit po kasi, nahihiyang sabi ko. Gusto mong magkwento ako tungkol kay Kervin, iha? Tumango ako. Umuntong hininga muna ito bago ibinuka ang bibig para magsalita. Masayahing bata iyang si Sir Kervin, palangiti at napakabait, madali lang siyang kaibiganin kaso nga lang ay spoiled. Panimula nito. Pinaupo ko siya sa may sofa at sa kanya naman ipinagpatuloy ang pagkukwento. Nagbago lahat ng iyon nang minsang namasyal sila sa park ay naiwala niya si Miss Tam, nasigawan siya ni Seniora kaya lumayo agad, ang loob niya sa magulang, ilang araw itong nagkulong, hindi kumain dahil sa sama ng loob. Hindi naman sinasadya ni Seniora na masigawan ito, siguro, dahil sa galit at pag-alala kaya niya iyon nagawa. 1 taong gulang pa lamang si Miss Tam noon, habang 8 taong gulang si Sir Kervins at 6 na taong gulang naman si Sir Zeg. May kinuha siya sa wallet niya na litrato, nakatupi iyon, kaya ibinigay niya sa akin. Inayos ko muna bago iyon tiningnan, isa iyong family picture at laking gulat ko nang may makita akong pamilyar na mukha. Hindi ako nagkakamali, si Jean yung nasa litrato. Kamukha niya din yung babae sa likod ni Kervin. Ibig sabihin ba nun ay si Kervin at Jean ay magkapatid? Ito po ba ang kapatid niya? Tanong ko. Oo, natatansya ko siguro ay nasa 20 anyos na ito, kung sana ay nakita agad siya siguro ay hindi magiging ganoon si Sir Kervin. Nag-iba pala ang ugali niya simula nung mawala, ang nakababata niyang kapatid, ang sabi pa ni Manang ay close na close daw si Kervin at yung babae kahit pa sa maikling panahong pagsasama nila. I felt sad for Jean, yung pipang yun kasi. Ba't kasi iniwala si Jean? Sa bagay kung hindi nawala si Jean hindi ko rin siya makikilala at magiging best of friends, right? At isa pa, magkaiba naman ang ugali nila. Oo nga't saplada si Jean, pero mas ayoko yung ugali nung unggoy, masyadong masungit. Tapos ang nawawala niya palang kapatid ay si Jean. Pero kailangan ko munang makasigurado. Lutang ako habang kumakain ng almusal habang isinasaulo ang sinabi ni Manang kani-kanina lang. Wait, di ko may imagine, hipag ko pala si Jean. Para na akong baliw dito, Diyos ko. Matapos kumain ay napagpasyahan kong umakyat na muna para simulan, ang plan kumuha ng ebidensya.
Naglakad ako sa harap ng pinto ng kwarto nito, ilalagay ko sana, ang tenga ko sa pinto nang bigla iyong bumukas, kaya naman dire-diretso, ang bagsak ko sa matipunong dibdib nito, napahawak naman ito sa bewang ko. Ayun lang ang nasabi ko, saka ito bahagyang itinulak. What do you want? Tanong nito. Breakfast. Yung lang ang lumabas sa bibig ko, kaya naman ay tinaasan niya ako ng kilay. I'm not yet hungry, if you may excuse please, nakaharang ka. He said, hawak nito ang doorknob at mukhang isasara na niya ang pinto. Sorry, I said, saka umatras ng ilang metro. He said at pabagsak na isinara ang pinto. Aba, wala ka talagang modo, buweset ka, sigaw ko sa labas ng pinto nito. Kainis talaga, makaalis na nga nasisira araw ko nang dahil sa kanya. Uubusan ko na lang yung alphabet, mukhang mapapasubok ako sa unggoy nato. Napakamot ako sa ulo dahil sa inis. Tita Mommy, what are you doing there po? Nanlaki ang mata ko nang makita si Lee. Hehe, nothing anak. Pasok ka na ulit. Sabi ko, saka na ito mahinang itinulak papasok sa kwarto. Mamaya ka, saking unggoy ka. Bilasan mong kumain dyan Lee, ibibili kita ng laruan, sabi ko habang tinitignan itong kumain. Tapos na akong kumain kanina eh. Tita Mommy, munch si Tito Dad po. Tanong nito habang ngumunguya. Sinong Tito Dad? Nalilitong tanong ko. Mabait po si Munch Tito Dad, kaya sana Tita Mommy Munch wag mo sanang Munch awayin, siya po, ang nakakita sa akin ng malowa po Munch ako kahapon, sabi nito. Tumigil ka muna sa pagsasalita. Kainin mo muna yan, sabi ko. Tito Dad, mabait daw. Yun, mabait, asa ka naman baby Lee. Iniwan ko muna siya habang kumakain at saka nagtungo sa kwarto ko. Hindi ako pumasok sa opisina ngayon, bahala siya dyan, inaalila niya lang ako doon. Kinuha ko ang cellphone ko at saka nakipag-voice call kay Gail. Hi Jean, bati ko. Hi, free ka ba ngayon? Tanong ko. Why? Tanong nito pabalik. Samahan mo ko sa mall, magsha-shopping tayo, aya ko. Sure, what time? Tanong nito. Ngayon na ay papasundo na lang kita sa bodyguards ko, sabi ko. Okay sige, sagot nito. In-end ko yung call at saka nagbihis. Matapos magbihis, hinayaan kong nakalugay ang buhok ko at saka bumaba na. Tapos ka na Lee? Tanong ko. Opo tita, sabi nito. Makinig ka, aalis si tita pero may iwan ka muna dito ha, maglaro muna kayo ni Manang, okay? Sabi ko. Nagsimulang na malisbas ang luha niya sa mata pababa sa pisngi. Oh bakit? Tanong ko. Iiwan niyo na naman po ba ako? Umiiyak na sabi nito. Hindi, babalikan ka ni tita, okay? Love mo ba si tita? Tanong ko, tumango naman ito. Kung ganun, maging strong ka at protektahan mo ang sarili mo sa bad guys, okay? Sabi ko. Opo, sabi nito at niyakap ako ng mahigpit. Heist, nagpapalambing na naman. Sige na, alis na ko para maagang makabalik si tita. Tita loves who? I asked. Ako, sinong mahal ni tita? Tanong ko ulit. Si Lee at ako yun. Sinabi niya. Kinis ko ang matambok na pisngi nito bago ko siya ibinigay kay Manang. Isinecure ko din ang bahay at saka pinabantayan ng maigi si Lee. Hindi ko alam kung kailan kikilos yung nagbigay ng threat sa akin.